good day, and welcome to our podcast titled The Impressionist Lens. Welcome sa ating The Impressionist Lens podcast. I'm your host, Nicole Corpus. Sa episode na ito, hihimayin natin ang movement na tuluyang bumago sa direksyon ng art history. Joining me today are the two of my colleagues, Irma and Janelle, na mag-deep dive sa art, art, sa archive. Archive? Ah, okay, putulin ko yan. Na mag-deep down sa archive ng 1874 and exhibit. Natuluyan tayong intindihin ang deeper human values sa likod ng bawat brushstroke. Welcome to the show. So, alam nyo ba, noong late 19th century, napaka-strict ng rules sa art world. Everything had to be realistic, polished, and perfect. Pero may grupo ng young radical and nag-decide na i-break ang lahat ng rules na ito. They choose light over logic and moments over masterpiece. Today, pag-uusapan natin kung bakit ang impressionism ang tinuturing na original destruction sa history. At paano pa rin ito relevant sa buhay natin ngayon. So, let's start sa basic muna. Para sa mga hindi masyadong familiar, ano ba talaga ang pinaka-core ng Impressionism? Miss Irma, can you answer this? Okay. Ito kasi yun, no, for impressionist style. No? Ito ay para i-paint ang nararamdaman at nakikita sa isang sandali. No? Hindi ang perfectong detalye. That's about impressionist style. What a wonderful answer, Miss Irma. So, dati kasi, ang art ay parang photography ng ang quality. Bakit bigla silang nag-shift sa blurry and vibrant color? Ano yung pinaka-goal nila? Yan daw kasi yung focusing on details. No? Mas importante sa kanila yung feeling at mood. No? Kaya gumamit sila ng mga quick brush strokes at bright colors para makapture agad yung scene. No? That's all. Additional. Additionally, actually, interesting din yung na-inspire sila sa invention ng camera. Hindi sila nakipag-unahan sa realism, but they wanted to paint what the camera couldn't feel. Thank you so much for that answer. Napansin ko rin na ang concept ng en-pain air. Paano nabago ang pagpipinta sa labas ng physics ng work nila? 'Di ba parang napaka chaotic nung compare sa isang controlled studio. Ma'am Irma, ano masasabi mo doon? Kulay at moment ay mabilis na nagbabago. Kaya ang art nila ay naging mas mabilis, mas makulay at expressive, kaya detailed at static. What a wonderful answer. So, basically, it was less about perfection and more about perception. Gusto nilang ipakita kung paano talaga makikita ng ating mga mata ang mundo bago pa ito i-process ng ating brain. So, Miss Janelle, let's talk about the why. Bukod sa technical skill, ano yung mga life lesson na pwede nating makuha sa impressionism bilang mga student? So,
Siguro yung pinakamahalagang lessons na makukuha natin as a student na din is yung pagiging confident and creative and yung pagiging open-minded natin. Na hindi naman kailangan talaga na perfect bago mo mailabas yung sarili mong ideas and emotions. Very nice answer. I like it. So, we live in culture na laging naghahanap ng high definition perfections sa grade or social media at pati na rin sa career. What does Impressionism teach us about the value of being unfinished or imperfection or imperfect? What you can say about that? Wow, napakahabang tanong, no? So, siguro kasi yung idea ng impressionism sa pagiging unfinished, yun yung hindi natin kailangan ma-perfect yung bawat yung image ba natin. Hindi siya kailangan na, alam mo yun, perfect ka, hindi kailangan na mataas yung grades mo, yung social media mo, hindi kailangan aesthetic, kumbaga. 'Di ba? Iba na yung way natin ng aesthetic nung lumabas yung Impressionism. Siguro sa Impressionism din kasi mahalaga yung self-acceptance natin dahil tinatanggap nito yung hindi natin kailangan ng sobrang detalyado or perfect yung magagawa natin para matawag siyang maganda. Tapos, kasi sa kanila, ang tunay na halaga ng isang artwork is nasa emosyon and impression na ipinapakita nito. I very like your answer. So, next question for Ma'am Irma. Fascinating din ang concept ng no black shadow. So, paano nila na-handle ang darkness nang hindi gumagamit ng black paint? What a wonderful question. Thank you for that question. Sa madaling salita, gumamit sila ng deep blue at purple para gawing mas natural ang anino. Mas malinaw ang mood. A wonderful question. Thank you for that question. Sa madaling salita, gumamit sila ng deep blue at purple para gawing mas natural ang anino. Mas malinaw ang mood.